Ang title po ng ating panonoodin, heto na karma na Tito Soto, wala nang takas. Ay, ano kaya ang walang takas ito? Korte Suprema humatol na, matinding utos permado na. Ay, ito ata siguro no yung patungkol kay Tito Soto na medyo sumobra yung mga pinagsasabi niya. Kaya mukhang masasampulan siya ng Supreme Court. At iba pang mga balita, panoorin po natin ito galing sa Pinas Balita TV. Nasa description yan. At kung gusto nyo na may kasamang reaction video, panoorin na natin ng sabay-sabay. Wala na pong intro-intro, tara Kung na! gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Sabi ko walang intro pero napindot ko. Fiber ni Juan, mga kapatid, napakabilis ng internet niya at ang mura-mura pa. Sir Brents, pasensya na po talaga. Alam nyo naman yung utang ko. Nadaan ko lang sa biro pero sorry po talaga, sorry. Pero susubukan ko pa rin gumawa ng paraan. Mga kapatid, mag-like po kayo sa ating video. Maraming salamat. Here we go. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kung sino pa ang lumalaban para sa katotohanan ay siya pang ipakukulong ng kasalukuyang pamahalaan. Ay. Ito ang naging sitwasyon ng marami sa ating mga kababayan matapos nga maglabas ng official statement si Congressman Laviste kung saan kanyang sinabi na gagawa daw di umano siya ng kaso upang sa gano'n manahimik na ito at tumigil na ito sa pagkalaban sa kasalukuyang pamahalaan ngayon na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mas mabuti. Buti pa yung mga ganyan. Halimbawa, sinusumbong. Yung nagsusumbong, yun po yung kakasuhan. Diba? Doon pa lang makikita nyo na eh. Napakadali nilang kasuhan yun pero yung mga nagnakaw ng mga billion-billion, talagang protektado nila, ano? Nakakahiyang Pilipinas. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, grabe kayo kung hindi niyo kakampi sa gobyerno ay basta-basta nyo na lang sasampahan ng kaso. Batangas 1st District Representative Rinaldo Laviste harapang binulgar sa publiko na gagawan daw di umano siya ng kaso ng kasalukuyang gobyerno para lamang manahimik ito at tumigil na sa kanyang paglalantad ng mga nasa loob ng Cabral Files. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na halatang halata naman daw talaga na may itinatago at may pinagtatakpan ng kasalukuyang gobyerno. Kasi halatang halata naman daw talaga sa kanilang galawan na ayaw nilang malantad sa publiko ang mga bagay na nasa loob ng nasabing Cabral Files. Ayon pa sa official report nilabas ng Ambalita ngayon sa kanilang official Facebook account. Siyempre, sinabihan na ako na gagawan ako ng kaso. Ito ang pahayag ni Batangas 1st District Representative Rinaldo Laviste bilang tugon sa mga isyong kinakaharap ng kumpanyahang kanyang itinatag. Particular na ang pagkansila ng mga power supply contracts at ang planong 24 billion pesos penalty na ipinapataw ng Department of Energy. Ayon kay Laviste, bago Alam niyo mga kapatid, ano, doon kay Libiste, noon pa yan, di ba? E di sana noon pa hinalukay na nila yan. Kung talagang sincere sila doon po sa kaso-kasuhan ni Libiste, sana noon pa. Pero bakit ngayon lang? Porket lumalaban siya ngayon para sa katotohanan, ginaganyan na po nila. Napansin niyo ba yon, di ba? Tsaka ngayon sila sisilip sa mga pagkakamali di umano ni Libiste. Na ngayon naman ipinagtatanggol ni Libiste. Maganda yan, no? Doon mo makikita kung talagang may kasalanan yan, sana noon pa. Bakit ngayon? Bakit ngayon lang? Dahil ba umaatake sa gobyerno? Yan ang mahirap. Wala, mahirap po talaga ngayon mga kapatid. Ang laban po ng mga DDS, mga naniniwala sa katotohanan, sa katarungan, katotohanan, ganyan. Mahirap kasi yung namamalakad po ngayon nagpapanggap po sila yung mga magagaling na walang dumi sa katawan, no? Walang dumi, walang bahid na korupsyon. Kakapal ng mga mukha. kung man sumiklab ang kontrobersya ay may mga babala na umano siyang natatanggap. Teka, di ba Soto yung pamagat nito? Wala nang takas Soto. Sa bagay, baka main event yung kay Soto. Tingnan po natin. Mula pa noong Setyembre, sinasabihan na ako na gagawan ako ng mga kaso kung ilalabas ko ang Cabral Files at manahimik na lang ako para sa sarili kong kapakanan.
Mariin din niyang itinanggi ang aligasyong nakinabang siya sa pondo ng gobyerno kasabay ng pagbibigay diin sa pinagmulan ng kanyang yaman. Wala akong nakuhang kahit piso mula sa gobyerno. Ang aking pera ay nagmula sa pribadong negosyo. Ipinagtanggol din ni Leviste ang track record ng kumpanyang kanyang itinatag. Iginiit na malaki ang naging ambag nito sa sektor ng renewable energy at sa ekonomiya ng bansa. Ang kumpanyang itinatag ko ay nakapagpatayo ng pinakamalaking kapasidad ng renewable energy sa bansa at nakapagdala ng pinakamalaking foreign investment sa Pilipinas noong 2025. So, ibig sabihin nakatulong. Noong 2025 pa pala yun. Nakatulong naman pala. Eh, bakit nila ngayon ginaganyan? Ha? Kasi nga, nagtatanong itong batang ito kung ano na ang nangyayari sa pera ng bayan, bilyon-bilyong ang nawawala. Dapat nga, di ba, pag nagsasalita siya ng ganyan, halimbawa, may bilyon ganito, si Romualdez, ganito, halimbawa, sana, sige, imbestigahan natin yan si Romualdez. Ganun sana, pero hindi, kakasuhan ka namin. Wala talaga tong Pilipinas ngayon, Babala rin niya, may epekto umano sa pamumuhunan ang kasalukuyang kalema para sa mga negosyante. Kaunti ang namumuhunan sa ating bansa ngayon dahil sa pananaw na ginigipit ang mga negosyante. Yes, tas bukod pa doon, iniisip nila, kakasuhan yung Vice President. Kinakasuhan din yung Presidente, impeach, parehas. Naku, ayoko na mag-invest dyan. Yung Pilipinas ngayon, kurap eh. Lalo na yung mga flood control, ay, ayoko na dyan. Pangit mag-invest dyan, baka kurakutin lang. Ganun ang nangyayari. Kaya, laglag ho talaga itong Pilipinas natin ngayon. Walang mangyayaring maganda, sabi ko sa inyo. Sa kabila ng mga akusasyon at isyong binabato laban sa kanya, ay tiniyak nila Viste na igagalang niya ang proseso ng pamahalaan. Iginagalang ko ang mga kawani ng gobyerno at tutugon ako sa kanilang mga pahayag sa tamang forum. Gayon pa man, iginiit ni kongresista na hindi siya uurong sa paninindigan kahit pa may mga maapektuhan. Paumanhin po sa mga natatamaan, pero ang pinaglalaban ko lamang ay ang katotohanan. Sa ngayon, nananatiling mait ang usapin sa pagitan ng DOE at ang kampanyang itinatag nila Viste habang inaabangan ang susunod na hakbang kaugnay ng mga nakanselang kontrata at planong pagpataw ng multang umaabot sa 24 billion peso. Grabe, End quote. Matapos ngang lumabas sa balitang ito ay umaniga na samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at maraming tabingi talaga yung bibig ni PBBM pag sinasabi kung nasasangkot sa drugs, tinatawanan lang niya. Kung ako presidente ako, tapos inasabihan ako na addict ako, lulun ako, tapos nagsalita pa yung kapatid ko na lulun ako, ipapakita ko sa taong bayan na mali lahat sila. Itong ngiwi ko, dala lang to ng sakit. Sakit lang. Hindi to dahil sa drugs. Kaya magpapatest ako, live bias satellite. Ganun sana, pero wala Tatawa lang siya, hehehehe. Pagtatanggol ni Manang Claire, hehehe. Wala. Di ba, pag ikaw presidente, syempre, ang hirap kasi sa mga tagapagtanggol sa kabila. Bakit mag-aaksaya pa ba ang presidente na sa mga test na ganyan? Busy ang presidente. Maraming ginagawa ang presidente. Huwag kininayo all. Gagi kayo. Yan. So kilala nyo na sarili ninyo kung pag pinagtatanggol nyo pa rin to. Hindi naman sa binabanatan ko mga kuya natin, mga taga-kabila. Hindi naman sa ganun mga sir, Pero pinagtatanggol nyo na, mali na nga, pinagtatanggol nyo pa rin, inilulubog nyo yung bansa natin para lamang sa sarili nyong kapakanan. Bullshit, di ba? Pangit yung ganon, mga sir. Kaya, para sa akin, okay kami dito. Ako, pinagtatanggol ko, tama, totoo. Alam naman yun Alam naman din ng mga taga-kabila na bayaran sila Tayo, totoong tao tayo rito. Di ba mga kapatid, kahit wala nang nanonood sa atin dahil sa algorithm. Mabalik tayo, tabingi talaga, di ba? Tinan nyo. Nila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili
na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, "Go lang ng go Congressman Laviste basta't nasa tama ang pinaglalaban mo at Yes. meron kang resibo ebidensya. Yes. Sino pa ba ang lalaban dyan sa mga tiwaling nasa gobyerno? Halos lahat na yata puro nabusalan na ang bunganga ng maleta. Basta Oo. tama ang ipinaglalaban mo, sigad ang Nabusalan ng maleta yung bunganga. Sinalpakan ng maleta. angat sa'yo, Congressman, laban dyan sa mga taong gusto lang matabunan ang kanilang baho. Oo. Mabubunyag din yung mga kawatan na yan kahit nasa panggigipit nila sa ibang tao. Yes. Sigad ang manggigipit at didiin sa mga yan. Karma lang ang katapat ng mga yan. Lapit na naman tag-ulan. Ilabas po ninyo ang katotohanan. Nasa panig nyo ang Diyos sa huli. Sila rin ang matataligan niyan sa gobyerno nga ang bansang Pilipinas. Pag alam na sasabit ang mastermind, kitang-kita sa madla ang ginagawa ng gobyerno, panggigipit sa mga nagsasabi ng katotohanan. Sabi nga ni Bongbong Marcos, pag taliwas ka sa gobyerno niya, hahanapin at gagawan ka ng issue. Yun nga eh. Iyan ang gawain ng Bongbong Marcos administration. Kaya Oo. laban lang po Congressman Leonardo Laviste. Kaya Kaya nga iniisip ko rito pag corrupt ka, tapos gusto mong umangal dun sa mga malalaking nangungurap. Magnanakaw ka ng mga milyon, tapos yung nakikita mo mga magnanakaw ng mga bilyon, hindi ka na lang iimik eh, no? Kasi nga, nagnanakaw ka rin ng milyon. Pwede ka rin nilang kasuhan, pero kapag malinis ka, pwede kang mag-ingay, no? Kahit anong isilip nila sa'yo, mag-iingay ka kasi nga, mali yung ginagawa nila at kumbaga sa kaloob-looban wala kang ginagawang masama. Yon. Kaya yung iba mga tahimik dyan, alam nyo na kung bakit ayaw nila. Maaaring duwag sila o hindi kaya naaambunan sila o kaya napapaliguan sila ng maraming maleta o di naman kaya takot duwag walang bayag. Yan, no, mga kapatid, tuloy-tuloy po tayo, dire-diretso na to. yan, Sir Honorable Congressman Laviste, ikaw ang tamang tawaging honorable, di katulad ng ibang official na naglalagay ng honorable sa kanilang pangalan, nakakahiya sa kanila dahil di sila dapat sa ganyang tawag, dapat sa kanila buhaya at mandarambong ng kaban ng bayan. Pag wala sa si Bongbong Marcos, sana'y mawala na rin niya mga rimulya at kapag bayaran sa batas ang lahat ng ginawa nilang mga kasalanan. Ang maling nagiging tama kapag nasa mataas na posisyon ka. End quote. Natin ang reaction opinion itong post, JMA News. Senate President Vicente Tito Soto III on Tuesday committed to immediately act on any impeachment complaint that Ayun, ito na yon. So una muna yung kay Libiste. Tapos ngayon, ito na yung kay Soto. Dalawa pala to, no? Soto tsaka Libiste. may possibly transmitted to the Senate. Sabi niya, one thing is certain. As Senate President, I will act on it with dispatch, forthwith. Ayos ah. Filing of impeachment complaint is looming against the country's top two officials, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte. Okay. So ito, sa GMA News Online, ito po yung article, nakahanda ang Senado na aksyonan kaagad ang posibleng impeachment cases laban kay Pangulong Marcos at kay VP Sara kung matuloy. Okay. Sabi dito, Malacanang has said that Marcos is ready to face any impeachment complaint against him. Duterte, meanwhile, said she was not surprised by the plans to refile an impeachment case against her, alleging that it is being used as a bargaining chip by certain lawmakers before the passage of 2026 national budget. To recall, the House of Representatives impeached Duterte in February last year with over 200 lawmakers endorsing the complaint. The Vice President was accused of betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and other high crimes. The Senate then, under the leadership of former Senate President Francis Escudero, later on voted to archive the articles of impeachment against the Vice President. Minamadali na nila yung impeachment ulit, no? Basta gagawa sila ng gagawaan. Wala na malapit na 2026, 2027, 2028. Ang tanging paraan na lamang na pwede nilang gawin, walang eleksyon sa 2028.
Gagawa sila ng paraan para walang eleksyon na mangyayari. So, presidente pa rin si Bongbong Marcos. Halimbawa lang yan, halimbawa. Pangalawa, kailangan nilang patalsikin si BP Sara at pagkatapos ni BP Sara, pwedeng si Pulong, pwedeng si Baste, basta mga Duterte o hindi kaya yung malalakas na mga kaalyado ng Duterte. Ganyan naman ang gagawin nila. Yun nga lang, kung sakasakali man na matupad yung kanilang mga gusto, uulitin ho natin, itataas ni BP Sara kung sino yung gusto niyang maging presidente someday. Wag lang po yung bilyar Pero naniniwala ako, mananalig ako na magiging presidente po si BP Sara. Tulong-tulong po tayo mga kapatid. Alam ko, humuhugot din ng lakas yan si BP Sara sa mga supporters niya. Gobyerno na lamang po ang talagang may ayaw kay BP Sara. Kasabay ng mga mangmang na walang ginawa kundi siraan si BP Sara. Yun lamang po, yun ang katotohanan. Maganda ang pamamalakad ng mga Duterte. Sobrang ganda po. Ang problema, minamanipula lamang ang kaisipan ng mga ibang Taga-Luzon. Yung iba pero may mga Taga-Luzon naman ng mga matitino. May mga Visayas din na ayaw sa Duterte. Pero lahat ko, konti lamang sila, hindi sila sindami. Wala talaga eh. Mga kapatid, hindi sa nanghihikayat ako. Nakita ko kasing may ebidensya talaga na maganda ang pamamalakad ng Duterte. Hindi nga ipinapakita ng mga bias media yan. Kasi mas lalong lalakas. Pero salamat pa rin sa ibang mga mainstream media na sinasabi na mataas pa rin ang trust rating. Marami pa rin nagtitiwala sa mga Duterte. Kaya Duterte pa rin tayo. Huwag na ho tayong magkakamali sa pagkakataong ito. Mahirap na. Diyan sa mga protektor ng mga ano ba to, mga BBM, sanib-sanib pwersa sila, di ba? Lahat ng mga protektor ng mga taga-kabila, may hangganan din lahat ng inyong mga kasamaan.